Mga kapatid, kumakalat din ang mga video online tungkol sa hinaing ng mga negosyante rito sa China na apektado ng taripang ipinataw ng Amerika. So ito mga kapatid, sa panonoorin natin, bibigyan natin ng opinyon, reaksyon at commentary yung mga pag-iyak, no? Pagreklamo at mga hirap na dinaranas ngayon ng mga negosyo dito sa China, at yung iba nga daw ay nagsasara na, nagsha-shutdown na dahil sa tindi ng epekto ng American tariff na ipinataw nga ni US President Trump. Ito ay mula sa China Observer mga tol. Well again, tayo ay manonood lang at magbibigay ng reaction. Samahan ninyo ko. Bigyan natin to ng opinion, reaction and commentary. Bago natin to simulan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, syempre huwag nyo rin kalimutan mag-follow and like. Alright, so maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan na nakasubaybay at nagbibigay din ng kanilang opinion at komentaryo sa mga video na ating pinifeature dito sa ating reaction. Okay, wag na nating patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. It's happening. It's a bombshell. Trump's 100% tariffs haven't even started yet, and the customer suspended orders are already here. Ayan no, hitam, hindi pa man daw nagsisimula yung 100% tariff ni Donald Trump, nararamdaman na nila at yung mga customer daw nila ay nagsisimula ng mag-cancel ng kanilang mga order. Siyempre para sa isang negosyo mga tol na namuhunan ka, may order ka na, kumbaga iniisip mo na iikot na ulit yung puhunan mo, biglang magka-cancel yung iyong mga customer, napakabigat nun mga tol para sa isang negosyo. Diba? Alam naman natin mga kapatid, ang China, kaya sila patok is kahit na maliit ang tubo, kung volume naman, mas malaki pa rin ang kita. Diba? Ganun sila. Kaso kung volume din naman ang nagkakansela, paano na? Nagsususpend. Tariffs haven't even started yet, and the customer suspended orders are already here. All three orders have been suspended. All three orders have been suspended, sabi ganun. The materials are ready, the goods are all done. No, tapos na ang produkto, ready na. Kaso suspended yung order. Materials are ready, the goods are all done. What am I supposed to do with all this stock in the warehouse? Fellow foreign trade workers, have you received this kind of notice too? Nako, di ba? O ano nga daw gagawin niya doon sa mga produktong yun dito sa warehouse na yan? Di ba? Yun yung epekto nung taripa. 特朗普又疯了。 They're adding a 100% tariff to all goods from China, which means if a pair of scissors costs 10 yuan, we'll have to pay over 15 yuan in tariffs to get it to the US. Ooh. Because of these tariffs, US customers are either lowering prices or canceling orders. For factories making products from the US market, orders are dropping and stock is piling up. Slowly, the risk is that profits might drop to zero. Nako. This is a crisis, and I'm not sure if our small factory will get a chance to turn things around. Ang problema nga daw niya, yung mga maliliit na... Iniisip niya kung yung mga maliliit na factory daw ba makakasurvive sa mga ganito, makakagawa ng solusyon. Siyempre, ang epekto rin yan kapag tambak na yung produkto dun sa kanilang warehouse. Tigil production yun kasi siyempre wala na silang pag-iimbakan. So marami din ang mga tao mawawalan ng trabaho. Isa rin yun mga tol sa epekto. The US trade war with China just escalated. American businesses are canceling foreign trade orders, and Chinese companies are being forced to stop production. Ayun di ba? Chinese company are being forced to stop production, di ba? Napepwersa silang tumigil na sa pag-production kasi nga ang dami na dun sa warehouse nila, kina-cancel yung order, nagsuspend ng order, di ba? So nag-stockpiling na nga din, kakapatong-patong na. So yung ibang mga production is nagpapwersa silang mag-stop production, at pag stop production, stop work, stop pay, ang dami nawawalan ng trabaho. Yun yung epekto. So ito, tulad nitong ipinapakita nyo. Businesses are canceling foreign trade orders, and Chinese companies are being forced to stop production. Walang mga nagtatrabaho. Wala, stop production eh. Business owners are struggling, but what does production halt mean for foreign trade workers? Are they really going to add 100% tariffs on us too? This is still in the threatening stage. A lot of small business owners see news like this and they're totally defeated. What are we supposed to do with this business? For factory owners,
You know the deal. If your customers are all in the US and suddenly they stop ordering, then you're stuck with rent for the factory and people's wages. You can't just wait. Some bloggers lead you to believe that this tariff war won't have much of an impact. Sinasabi nila, some vloggers lead you to believe that this tariff war won't have much of an impact. Siguro yung mga vloggers na yun, yung mga vloggers mismo ng China na nagsasabing wala namang epekto itong taripa ng Amerika rito sa China. Diba? Pero yung totoong mga negosyante, yung mga factory owners mga tol, eto na nga sinasabi nila, basahin natin. If your customers are all in the US, diba? And suddenly they stop ordering, then you're stuck with rent for the factory. Diba? Problema mo yun kasi syempre tuloy-tuloy pa rin yung pagbabayad mo ng renta. Yung sweldo ng mga tauhan. You can't just wait. Di ka pwede basta-basta maghintay. O sinasabi daw ng ibang vlogger na pinapaniwala nila yung tariff war daw won't have much of an impact, pero ang totoo mga tol, apektado yung mga negosyante dyan. So nagiging vlogger na rin sila Nagsasalita na sila mga tol Wait, some bloggers lead you to believe that this tariff war won't have much of an impact. Those people make money from getting views on videos. Those people make money from getting views on videos, sabing ganun. Pero sila, yung mga negosyante talaga, sila yung apektado nitong tariff war ng Amerika at saka ng China. The truth is, this trade war is disastrous for Chinese foreign trade businesses. Disastrous daw for Chinese foreign trade businesses. I think the worst hit this year is the foreign trade industry. On April 7th, the tariff war hit suddenly. Ooh. It was a surprise, catching domestic export companies off guard. We were one of those companies, and we're in the export business too. Then, after struggling for months, customers started placing orders again in July and August. But then, on Friday, we got another round of suspensions from American customers. Ang dami nang sususpend, no? Alam nyo naman mga tol, di ba? Alam naman natin, ang China is nakadepende sila doon sa exports nila. Doon nga sila kilala Diba? Yung mga produkto nila, ine-export yan sa iba't ibang panig ng daigdig. Malaki rin syempre yung customer nila dito sa Amerika. So doon lang sila apektado kasi doon lang naman may malaking taripa, diba? Do tayo, mga kapatid, mga Pilipino, kumukonsumo din tayo ng mga produkto ng China Pag umu-order lang kayo sa Orange app o kaya umu-order kayo dun sa Black app, sa Blue app, ewan ko sa Blue app, wala ata sa Blue app, no? Galing din sa mainland China, may makikita kang ganun, di ba? So, dito sila nakadepende. Yung ekonomiya nila, yung GDP nila, mga tol, dito talaga nakadepende sa kanilang export. No? Bukod doon, syempre, sa produkto na ibinibenta nila sa kanilang mga citizen, mas malaki yung kinikita nila sa export. Ang problema nga, mga kapatid, eto na, sinasabi na ng mga negosyante na talagang nahihirapan sila. No? Apektado sila ng malala dito nga sa tariff war ng China, ng Amerika. August. But then on Friday, we got another round of suspensions from American customers. The orders placed before the National Day holiday are now all on hold. All on hold? Now, it's back to a wait-and-see situation. Wait-and-see situation, no? Hindi pa sigurado kung anong mangyayari. Tingnan natin, hold muna yan, Tingnan muna natin kasi masyadong malaki ang taripa 100% When two countries are at war, it's the ordinary people who suffer. We in foreign trade are like walking on a time bomb. After a brief calm, the US-China trade war is back in full swing. On October 10th, President Trump said that from November 1st, tariffs on China will go up to 100%. Ito rin yung dahilan, mga tol, kung bakit hindi gusto ng China ang totoong gera. Kasi sa ganito pa lang, mga tol, apektado yung kanilang ekonomiya, apektado yung mga ordinaryong mga negosyante. What if kaya kung magkaroon ng full-scale war, yung totoong gera na talaga? Siyempre, sarado talaga merkado nun, mga tol, sarado export nun. Paano sila dadaan? Paano mag-e-export kung nagbabakbakan, kung nagbobombahan, di ba? So, mas malaki ang epekto nun sa kanila. Kasi nga, dun sila nakadepende. Trump says he'll impose new 100% tariff on China over and above current rates, massively escalating trade war. Trump said that from November 1st, tariffs on China will go up to 100%. This is a new round of escalation where tariffs are being used like a big stick. Right now, the average tariff on Chinese goods in the US is 57%. Ooh, 57%. If this really happens, the overall tariff rate
will hit 157%. The spark for this new round of tariff So magiging 157% na kasi ngayon 57% yung taripa. So pag natuloy yung 100% kasi hindi pa nga nangyayari. Hindi pa man nag-i-start yun pero apektado na sila. Marami nang nag-hold ng order. Pero pag yun natuloy magiging 157% na ngayon yung taripa. Eh di mas lalong yari, di ba? war was China's announcement on October 9th of new export controls on rare earth metals and related products. Rare earths are key materials. O, patuloy muna natin yan dyan. No, dito lang muna tayo mag-focus doon nga sa tariff war. No, kumbaga parang naggegera na rin sila, no. Hindi man sa aktual na putukan, barilan o kaya bombahan. Pero sa ganitong senaryo, nakikita na agad natin mga tol kung sino talaga yung apektado, no? Kasi tariff war mga kapatid, parang gera na rin yan eh. Hindi man yung alam nating gera na bakbakan talaga, no. Pero dito naaapektuhan na rin yung ekonomiya ng magkabilang bansa. Pero dito mga tol, ang napapanood natin is yung ekonomiya nung China o yung mga business owner dito sa China na kinakansela nga yung mga order ng kanilang mga US client, US customer. At nahihirapan sila. Minsan napopuwersa na silang magsarado, mag-stop production kasi nga tambak na yung mga produkto sa kanilang warehouse eh. Ay kailangan pa rin nilang bayaran yung renta ng warehouse kasi syempre saan nila ilalagay yung mga produkto nila kung mag-i-stop sila ng bayad dun sa warehouse. Tapos tuloy-tuloy pa rin yung pagpapasweldo nila dun sa kanilang mga tauhan. So sila talaga yung apektado, no? Ano sa tingin ninyo mga kapatid ang susunod na magiging tagpo at mga pangyayaring magaganap, no? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Alright, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.